Good morning, ladies and gentlemen. Um, so today we are going to discuss our first topic of Building Technology 5, Alternative Building Construction by, of course, yours truly, your instructor, Architect Jenny Divino Libot. Okay, so the main difference between conventional and alternative building material, kung mo yung conventional, wala siya gagamit o mga recycled products. So, like mga traditional pa nga mga pamaagi, no, sa atong mga, sa pag-build sa atong balay. And then, kung may kaog ka ng alternative, nag-involve na siya og mga professionals nga, um, especially mga engineers, they combine different materials nga renewable para to make a suitable building material para sa imuhang structure nga mo fit pod sa environment. Okay, so with Building Technology 5, especially with our first topic, you have different key points. So your construction system is the combination of materials used to build the roof, walls, and floor of your home. So mayroon ka og kanang main nga uh, system sa imuhang balay is mo yung kag roof, wall, ana floor. Kung mo yung kag construction system, those are the system specifically a specific system being made to build your flooring and another system that is used to build your roof. So daghang klase-klase nga system nga imong i-apply para ma-achieve nimo ang klase nga roofing nga gusto nimo, klase nga wall nga gusto nimo, and then we will learn about it as we go along with the discussion. So we have different construction systems that is going to suit the climate that you have. No, sa ato adiri kasagaran no sa Filipino akong nabantayan is we always adapt kung kanang unsa ang modern. We tend to kanang magkapikat ta ba sa mga different uh, style, especially the style gyud sa kanang mga buildings. And then maski sa ato diri makapansin ta sa mga balay, it's Mediterranean, it's like sa una, di ba pag-evolve sa architecture, we used kanang materials nga available nato diri, like the wood, maingon ana. And then, hantod nga nasundog na to ang uh, mga building materials nga gigamit sa laing country, gamit na sa taog concrete, maingon ana. And concrete is, kuan man na siya, uh, high mass. No, kung ang concrete, kung daghan ka kay concrete sa imuhang balay, tendency ana is igang. Why? Because concrete is, kung ana siya, kusog na siya mo-absorb og heat, and then in nagkagabi, ato niya i-release. So, kung na kay aircon, mas musamot og dako og consumption. So, ingon ana, no? So, when building, especially mga residential, ingon ana, kung naalan tay freedom ba to choose the right material and the design, mas tindot gud siya nga imo siyang hunahunahon bitaw maayo to incorporate passive cooling sa imuhang building, to partner with nature. So, um, we have the high mass, sorry, we have the high mass and the low mass nga system. Depende sa kanang asa ka nga lugar. Kung may kag high mass, it is good nga adto na sa mga cold and kanang temperate climates niya. Kung may kag low mass, sa ato adinhi hot humid bagay na siya. Some parts of the world o kita diri sa Pilipinas, we use a combination. There's also a combination between a low mass and high mass. So for construction system, consider both the embodied energy and the impact sa environment. So kung mag-construct ta og building, maghuna-huna gyud ta kanang kung unsa nga klase nga sistema nga atong gamiton. For example, you choose a type of system, no? Nya mo yung ka nga sa imong client nga kani atong gamiton ma'am because musunod sa modern nga na musundog ta sa kanang unsay kanang
available sa market nga ginagamit sad sa mga kanang kwartaan no sa ilang mga buildings. So, moto imong desisyon but sa time nga naa na ka sa kanang site galisod ka because kailangan pa di ka og crane, kailangan pa di ka og kanang uh, the heavy equipments kay wala nimo tan-awa ang site kung okay ba siya no pag-travel sa imong mga materials. So, in using the type of system whether adto ka sa imong alternative or adto ka sa conventional nga building material, kailangan nga you have to analyze the site first kung unsay bagay. Okay, before you decide the type of system nga imong gamiton. So ensure that your construction system is durable and can provide the level of maintenance required. For example, if ang building ang nga itukod nimo is duol siya sa duol siya sa dagat, of course, you have to choose kanang system nga mas mudugay siya. No, dili ka kailangan og overly kanang grabe nga maintenance. For example, duol ka sa dagat din mo yung kasi imong kahit nga mag-steel construction ta ma'am. O, di ba? Namura na ka, mag-steel construction ka niya. Ang imong maintenance ana, no, ang kung daplin tag dagat bisan pag wala na siya na kanang naigo sa dagat but kung duol ka sa dagat ang hangin ba magdala magupo na siya og salt. So, duol pa siya kay sa dagat, dili pa kayo siya ma-filter, naa siya salt gadala ang hangin. Nya mo na nga dali ra matayan, no? So you have to consider those things like for example magamit ka for example magwood ka and then you have to choose the right type of nails, no? Mahalon nga mga nails ang kailangan nimo para dili siya matayan dayon. So those are the different types of example kung mag-consider ta sa klase-klase nga system nga atong buhaton nga mo pare siya sa imuhang environment. So, consult a qualified designer to choose the right construction system for your home. So, kung na kay parinti din ha, ingon gud siya nimo nga mo consult gyud ta no ate and kuya manang ana mo consult gyud ta sa right designer nga makahatag ninyo og kanang eksakto nga consultation when it comes to building your house or your project. So, importante sad na nga tabangan ninyo sila nga mangita sa sakto nga yuta. So, I also have one situation nga ko isa ka client nga daghan siya dream no pero pag abot sa appraiser ang iyahang yuta is dili suitable for kanang mag-develop ba kay nga naman kanang um, ang iyahang yuta is kanang gazigzag-zigzag no dili pud siya plain murag mahal siyag nabayad sa iyang yuta nga square meter, total square meter mas daghan ang murag pasulod no nga right of way. So importante sad na nga before we choose the house or our dream mga plans na to importante gyud na nga naatay plano unya kanang ang atong plans is mo fit gyud sa kanang atong mga paliton nga mga yuta ingon ana the location. For example, gusto ka nga magtukod kag imong client, gusto magtukod og kanang farm to kanang plate nga type of restaurant. So, ang alangan moingon kaniya nga palitan ni mami nga na kay kintay nang mission ka sa yuta pero di ito the land is not suitable for farming. So, ingon ana no, you have to do research kung sa may mga kanang para sa client ba nya og kitahay gusto siya nga ingon ani akong gusto architect kanang farm to kanang plate nga resort pero ang iyahang yuta pag survey nimo dili siya good for farming so ikaw mismo moingon kaniya nga unsay angay pangbuhaton para ma-realize ang iyang dream so unsa kailangan nga ah, um, mga kuan ba money matters nga mo involve dako siya cost nga na apil na siya. So kamo, you will be a qualified future kanang designer when it comes to choosing the right construction system. No?
mo nang kailangan ta mag-study. Kay why? Because our building materials keeps on evolving. Now, ang ako i-share ninyo, it came from Australia, but we have almost the same nga ginagamit, no, nga prinsipyo. And also, um, maski diri sa Pilipinas, nag-evolve na sad ta, especially sa atong mga claddings, mga different nga kanang envelope, building material for the building envelope sa atong gigamit. No, daghan na siya klase-klase. So, dili siya nako pwede ma-share ninyo tanan ani nga subject. So, kay continuous learning man ni siya, meaning maski architect na mo, you have to join mga seminars nga na unsa ang mga bag-o nga mga material nga pwede gamiton sa imuhang building. And of course, you also have to test it kung bagay ba pud siya, lig-on ba siya, dili ba siya lisod for maintenance. So ingon ana. So, understanding construction systems, the combination of materials used to build the main elements of our home, of course, the roof, wall, and the floor. Buti akong giingon ganina, no, nga ang main na to nga element is katong roof, wall, and floor niya. Katong mga system nga gigamit para makumpleto ang atong roof, that is a kanang construction system. So, combination na siya sa lain-lain nga material. So, mo na giingon nga each material mo vary siya na siya advantage na disadvantages mo na ikaw na magbuot kung unsay imong gamiton based sa environment and the type of building nga imong itukod. So you have to give careful consideration to your choice of construction system. So dili pwede nga mag-change og system. For example, naka-decide na ka during the planning stage, naka-decide ka unsa nga system imong gamiton, and then pag abot sa site you want to change it, maglisod na ka ana. Why? Because ang structural niya kailangan i-change. Wa ta kahibaw kung ang pag-change nimo makaya ba siya sa structural system, sa type of building nga imong itukod. Dako na siya nga problema. Okay? So we have the types of system. A building can either be constructed on-site siya, that is the traditional. And then, kung maingon ka o ka ng off-site, that is the modular construction system. So, on-site construction is the traditional method nga mag-construct og home. So, sa kanang nakita ninyo, no, nga mag-deliver ta og balas, kanang cement, mga ingana nga material ba, then na kay mga laborers or na kay backhoe nga maoy mo dig, and then you magama ka og mating dito sa site, and then you have concrete pouring, that is the on-site construction. Medyo dugay ni siya, but it has higher flexibility when it comes to design, and if naakay ka ng mga changes, sayon rasad siya sulbaron. Makaingon ani nga mo slow down ka if there are weather delays. For example, sa akong experience sa site, katong nag-audit bitaw, no? Because of the audit, wala tay kuryente, galisod ta og tubig. Grabe ang delay niya because I have to look for a manufacturer sa kanang mga blocks kay wala na may kuryente, so galisod sila og gama sa kanang pinaspasay nga paggama og hollow blocks. So kailangan mano-mano. And then also kana magumagama tag hollow blocks, dili na siya pwede og kanang hinay nga makina. Kinanglan siya og bugat nga makina para mo compact mo gama sa imuhang block. So during that time tungod kay naatay mga weather condition nga dili maayo, na slow down because I have to wait for the manufacturer, and also with the water nga wala siya yamo, walay kuryente, so lisod siya pag trabaho. Mo nay naka-disadvantage kung traditional, but wala tay kasagaran mo na siya ginagamit especially sa ato ang residentials, no? And then we also have the modular construction systems. Daghan ni siya og klase. We have the flat pack and we have the big box. You can do research on this. Naay siya mga daghang say tawag ani videos para maka-differentiate mo. Mura ra po ni siya og kanang um, ang flat pack is smaller lang siya when it comes to the big box. Ang big box halos tibuok na lang yun nga room nimo, ibutang nimo sa site, naka-ready na siya ba. Ang flat pack, it can be nga kanang ang
wall nimo is gigama siya sa factory and then gidala nimo siya sa site to form a certain building. So ang big box like siguro mga kuan ka ng container yana. So like mura siya isa ka box. Ang uban gani kay whole gyud siya nga balay no ang ibutang nimo, so volumetric siya nga modular construction. So mo nagiingon nga when you choose the system that you want, kinanglan nimo siya tan-awon ang site. What if moingon ka nga magama tag building nga magkuanta ka ng katong big box ingon ana. Then pag abot nimo decide na kitay mo ingon ana gagama na kag ka ng plano pero wala nimo na anticipate pa nga sa design, I mean sa site dili day siya pwede kay ngano makilid, tungason kaayo, galisod ang imuhang heavy equipment ug dala sa imuhang mga big box. So galisod ang crane, galisod ba dili kaya. Yeah, kay wala man kaning pili sa kanang I mean traditional nga style. Gusto man ka mag modern modern, so sayop siya no before you choose the type of construction dili gyud ta maingon nga nindot ning kaning giingon nga nindot ning giingon nga kaning unsay tawag ani modular kay mo na ni uso karon pero pag abot sa site dili day siya pwede kay dili ma-access no daghan pa gyud siya mga wire nga mga babag sa pagtrabaho, mga witch wires baka na daghan bitaw tag wire dinhi wa man tay di man tawa naka-underground ang atong wire. So maglisod. So before you choose the type of system, you must consider the situation environmentally. Now we have the thermal performance of construction systems. We have the high mass and the low mass. I mean, era. Okay. Kung inyo ning basahon, it is very understandable no kung maingon tag high mass. Heating can reduce heating and cooling energy. Mo akong giingon ninyo kanina nga when you say high mass, mas maayo siya sa katong climate nga tugnaw. Hmm? So, liability ni siya kung mayong kag tropical nga climates. Why? Kay kung too much siya ka nga full concrete ang imuhang kanang building, ang tendency gyud ana kanang mupagawas gyud siya og init sa sulod sa balay. And we have a lot of experience ana nga kuan sa mga resorts dinhi sa Panglao because we have massive buildings made out of concrete and then na found out nila nga kalas kaayo siya when it comes to the usage of air conditioning unit. So wala na noon ka naka help sa environment. Kay aside sa concrete himong gigamit nga kuan kay siya ba dako siya og impact nga makuha sa environment. Gikwari ba yan na siya no? Nga once nga ikwari na to na siya dili na baya mabalik ang bungtod. And then ang kuan sad ang atoa sad nga kanang um, high mass systems. Okay. Require most substantial footing system, cause greater site impact and disturbance. Nya, mo ni kung ingon nga gikwari siya, no, gi-process with higher environmental impact niya. Ang nahitabo diri sa mga resort nagreklamo sila kay dako daw sila og mabayaran nga kanang kuryente. I came to use a new material, styro siya, no baga siya, gitawag siya og structural insulated panels. Mo siya gigama na ko nga wall, it is actually a load-bearing wall, and then layo kay siya diferensya sa mayong ka nga concrete kay kung ang concrete nga nag-absorb siya heat tibok adlaw niya iyang gipagawas inagkagabi ang aircon grabe kay siya maka-generate og pang cooling effect sa room, whereas katong structural insulated panel nga same siya og effect sa kanang kay styro man siya, so like the same ra gud mag-imagine ka nga na kay styro box and then you are going to preserve your meat inside. So ingana siya nga system nga kariyo ra i-on sa owner ang ilahang air conditioning unit mga 10 minutes lang, and then tibuok gabi na siya ma-enjoy nila ang kabugnawon no. So mo na akong giingon nga
you have to choose wisely kung unsa nga system imong gamiton. So lightweight system, and then naa po tay mixed mass system. Ang mixed mass system is combination na siya sa kanang uh, low or lightweight system and the high kaning giingon na to kanina high mass systems. So ang lightweight example ang nakasagaran dapat mo gamiton sa atoa pareha sa ato ang climate, no? Sayon siya ba open na maka lusot-lusot lang ang hangin, tropical, nga nakaigang ba yata. No, di man ta parehag Saudi nga init, pero di man sila igang dito mo nang pwede sila magsanina o covered kay sila kay superly hot po sila kayo dito. So kita din igang, init plus igang pa jud. So taas atong humidity. So mas nindot kitong lusot-lusot ang hangin. So, we also have the mixed mass system. Nindot rapod kung kita dinhi for structural kanang kuan reasons nindot mag mixed lang ta no, dili lang nato i-thorough nga puro lang gyud ta kanang high mass. Nindot sa daato siya i-mixed for kanang kuan siya ba for protection, di ba? Then next, we have here the footing systems. Let's start with the footing system. Of course, kung mayong tag-footing, mo gini pinaka-base sa imuhang building. So, i-design sa siya, depende sa imuhang soil condition and the wind classification sa site. So, kanang mag-structural class kanang sa mga engineers, nana sila part sa Philippines kung asa nga part sa Philippines ang grabe o kanang wind load, kanang part sa Philippines nga always siya gi kuan og typhoon, and if na ay typhoon kanang unsa ang iyahang speed. Now nag-evolve na po na siya karon because our typhoon is nag-evolve na sad siya no, kusog na sad kayo ang atong hangin, bisan diri kita sa Bohol ma-experience nato na siya nga lahi na gyud ang hangin diri, mokalit lang siya kusog na ma-impact sa ato ang atok, no? So kana mag-structural ta, they have to determine the capacity of the soil, kung humok ba siya or gahi ba siya, na naa na sila mga record na unsa nga type of soil ang naa dinha. Kasagaran DPWH, they have that kuan kanang na-compile nila sa tibuok kanang Bohol. Like for example, maingon ta dinha sa Tagbilaran City dinhi sa Uptown, they have that kanang data that could give the engineers unsa nga type of soil. Kung wala, you have to have the soil boring test. Mo na nga pag 3-story na ang building, you have to have the soil kanang boring test to determine the engineer kung unsa gyud nga type of soil ang base para sa imong building, because habog-habog naman ang imong building. So that is the requirement, 3-story and above dapat yung ka na ay soil boring test. Mahal na siya, no? Sa unang panahon, it's like 60,000 per buho, and the minimum is like mga 3 buho nga kailangan nimo para ma-determine nimo ang soil. So, ang buhaton na sa engineer, ikuan niya ang wind, and then the type of soil, and then iyahan ang i-compute no sa base sa design inyong nagama. Kung concrete and steel pa siya or steel alone, inga na ayan ang i-solve. So, footing systems, we have the lightweight frame system, concrete slab integrated footing, waffle pod slabs, detached strip footings, engineered steel pile system. So, lightweight, lowest site impact. Kay, nga naman, you use the screw piles kanang columns, mga poles, and space. Ang pinaka duol nga example sa lightweight frame system is kanang karaan natong igamit nga traditional kanang construction kanang for example naa ka sa sloping area, you're not going to kanang scrape off all the parts of the mountain, but maggama lang ka og footing nimo, no? Each footing naka saka ang imuhang flooring, dili bitaw bungkagon gyud nimo. So that is the lightweight frame system, but ang but pasabot ani kong footing system kanang nagamit ka og kanang kani siya,
and the pole and space frame. This is the example of the lightweight frame system. Kung kani siya gigamit ni siya sa mga kung ay signages or gagmay lang ang mga construction. And kani siya is for large buildings instead of like kani manggod nga klase ngani kitahino taas nga building. Dapat magyud ang buhaton nimo ani is mag-excavate sad ka tibuok. So kung halos kung unsa siya katas-on, dapat siya like um, half above kung unsa siya ang height diri, half ani maupod ang imo excavation. No, dako ka kayo basement, no. Mahal kayo siya o cost. Now, ang buhaton sa uban ana, they use this type of system. No, naka-pair siya, then ato na siya itusok na siya tanan dito until nga kaning tumoy moabot siya sa pinaka base, solid base. The same system nga gigamit nato sa atong bridge. And then ana sa ibabaw ana namutungtong ang imuhang footing. So we also have kanang smaller nga kuan ani for residentials. No, sa gawas gigamit na siya kaning mga ingon ani nga klase nga kanang footing. So daghan na siya, daghan nagtungtong ang imuhang flooring ana. And then next we have the unsa to isa concrete slab integrated footings. So this is an example of the concrete slab integrated footing. Kani siya is dako ni siya impact sa environment. Why? Because you have a large area nga imong i-excavate, i-flatten nimo. Okay ni siya kung kanang okay ni siya kung naka-flat daan ang area nimo, no? Okay na siya. Pero kung kanang wala, kanang like bungtod siya, dako siya og impact, no? Dili siya applicable kanunay. Nindot ni siya ang concrete slab integrated system kung para sa giingon dinhi nga allows for earth coupling. What is earth coupling, class? Nindot ni siyang earth coupling nga kanang kuan say tawag ani system kay ngani ni siya o kanang kani naa kay filter kay imo siyang mura masuyop ka og air ba dire. And then butangan ni siya nimo filter kay alangan og ang mga abog diri sa yuta mo sulod sad. So i-filter nimo siya, ipasulod nimo siya sa imuhang building. So gaagi siya sa kanang earth na kay tunnels. Sa gawas kasagaran ingon ani ilang gigamit. So I'm also planning to use this type of kanang kuan system sa ako ang balay kanang smaller lang gud nga kanang ah kanang smaller nga design ba. It can be siguro magbutang ka filter ibabaw sa building kung asa dakpon silbi nimo ang kanang hangin and then imo siyang ipasulod sa imuhang building. So this is a nice concept kaning moingon ka og kaning kuan earth coupling. So kani kung mayon kag concrete slab nga integrated system gamiton nimo, okay ni siya kung magamit ka sa system katong earth coupling. Next, we have the katong kinalasan. We have the waffle pod. Dili kinalasan, but we have the third one, the waffle pod slabs. Kani siya class, kaning mga imong nakit-an nga pods ani kuan ni siya styro. Then paliton ni siya nimo pareha ni siya og sa akong gidiscuss kanina ningon ko nga structural insulated panels but kato lang siya gigamit nako siya sa wall. Kani siya this has a higher value nga sa kanang kuan kanang si tawag ani sa compression load. So okay ni siya. Bisan pa og tungtungan ni kaning styro og kanang sakyanan dili gini siya mo dent. Ligo ni siya kaayo. Now, to minimize the usage of concrete, other contractors use the waffle pod nga kanang type of construction para dili kayo daghan concrete gamiton nimo. Imagine for the whole kanang slab nimo napuno kag concrete, no? Dili kani siya gialisda ni siya og kanang katong styro. Kani siya palito ni siya nimo ibutang nimo siya dinha para diri ra nga part no sa part ra nga gikinahanglan gyud nga naa kay kanang ligon-ligon no nga concrete and then you have your steel matting. So the engineer will also help you determine the type of kanang
unsa nga bars imong ibutang dinha, kung okay ba na siya. But this is an example of the waffle pad nga kanang dili bitaw namogoy part sa concrete class nga dili na gyud necessary nga huruton nimo siya og concrete, no, especially residentials mo nang okay kaayo kung mogamit kag ingon ani nga system waffle pods. Then we have the detached excuse me, we have the detached strip footing. Detached strip footings, this is an example nga kanang magama ka og load bearing walls. Kasagaran ra man ni gigamit ni siya load bearing wall kanang naatay kanang elevator, no, load bearing wall man na gigamit. So same ra gud siya og concept nga post and footing, pero kani siya taas lang siya, no, taas, and then instead of having the column you have the load bearing wall. So mo ni siya ang example of a detached strip footing. Then um I think this is the last topic. Actually, wala gani siguro mo ani nga mga images, no? But you can search this one sa internet. So that will be the end of our discussion for the first topic, and we will have a quiz next meeting. Thank you very much.